Nagtapos ang ating kwento kung saan natama ni Mokyang sa dibdib ang kanyang kalaban at ikinamatay ito. Lumipat naman sa mga kalaban, ipakita daw nila dito sa kanila kung ano ang kakayahan ng Demon Sect, patayin nga daw nila ang lahat. Makikita naman dito si Mokyang na napaligiran ng kalaban habang sabay itong aatake sa kanya. Naghanda naman dito ng atake si Mokyang, ito na nga raw ang chance nila upang ipakita sa lahat na kaya nilang itumba ang mga ito. Naglunsad naman ng atake dito si Mokyang at nataman nito ang umatake na kalaban na malapit sa kanya. Ang iba naman dito ay patuloy sa pag-atake upang patayin dito si Mokyang. Naghanda naman ulit dito ng atake si Mokyang, habang nag-isip ito na pagkatapos daw ng labanang ito ang kanilang Mount Hua daw ay lalakas ng kaunti ang kapangyarihan nito. Mabilis naman dito nataman ng atake ni Mokyang ang mga kalaban na sumusugod sa kanya. Patuloy lang dito si Mokyang sa pag-atake habang ang kanyang kalaban ay isa-isa nang bumagsak. Napasabi naman dito ang kanyang kalaban na ito ba raw ang blade ng Mount Hua, magaling nga raw ito sa pagkikipaglaban. Lumipat naman ang eksena kay Qian Heo, sa wakas nga daw ay mapapakita na niya dito ang kanyang swordmanship bilang isang pinakamalakas na swordsman sa Hubei. Sabay naman dito umatake ang mga kalaban nito habang si Qian Heo ay kalmado lang habang naghintay na makalapit ang kanyang mga kalaban. Bawat was-iwas ng kanyang sandata ay nagsibagsakan ang mga kalaban nito. Nagsalita naman dito ang isa sa kanyang kalaban sa kanyang mga kasamahan na huwag raw ang mga ito mangamba at sabay nila itong pabagsakin. Naghanda naman dito ulit ng atake si Qian Heo habang napasabi sa sarili na wala raw dapat ikatakot kung ganito lang kahina ang kanilang kalaban. Makikita naman dito na nagsibagsakan na naman ang kanyang kalaban sa kanyang ginawang atake. Galit naman nagsalita ang kanyang kalaban na mag-ingat raw ang mga ito, ito daw ay tinatawag sa karamihan na pinakamalakas na swordsman sa Hubei. Nagsalita naman dito si Yim kay Jium Hanso na gumawa raw ito ng daan. Ipapakita raw nila sa lahat na ang kanilang Jongnam Sect ay hindi papahuli sa laban. Sumang-ayon naman dito si Jium Hanso, siya na daw ang bahala dito. Makikita naman dito na gumawa ng daan si Jium Hanso at bawat daanan nito na kalaban ay bumagsak. Umatake naman dito si Yim sabay sabi na ang kanilang Jongnam Sect nga daw ay walang natitirang awa sa kanilang mga kalaban. Makikita dito na nataman ang kanyang kalaban at bumagsak ito. Makikita naman dito na nataman ng atake sa balikat ang isa sa kanilang kasamahan habang nagsalita dito ang isa sa kanilang kalaban na ang mga ito raw ay sumalakay sa kanilang base, huwag raw nilang iwanan na may buhay na natitira. Nagsalita naman dito si Won Yul na umatras raw ang ating bida at Master Hyun So, sila na daw ang second-rate disciple ang bahala dito. Dagdag niya dito na bantayan nga raw nito ng maigi ang kanilang elder upang ligtas ito. Ipapakita nga raw niya ang kanyang kakayahan sa oras na ito. Sumigaw naman dito si Won Yul na tutuparan nga daw nila ang order sa kanila na protektahan ang kanilang elder sa ngalan ng Mount Hua. Makikita dito na patuloy ang kanilang digmaan na wala kahit isa ang sumoko sa pagkikipaglaban. May iba naman dito na sumigaw at bumagsak at ang iba naman ay pinalakas ang loob ng kanilang kasamahan. Sa grupo naman ng ating bida ay may biglang dumating na kalaban habang ito ay nakabunot ng katawan pati ang mukha nito. Matapang naman hinarap ito ng second-rate disciple, maghanda nga raw sila sa kanilang 7-star blade position. Makikita naman dito na mabilis sumugod ang kanilang kalaban habang sila ay naghanda dito. Dahil sa bilis nito ay nagulat dito ang mga second-rate disciple. Sinubukan dito sa kanilang kasamahan na sanggain ang atake ng kalaban ngunit sa lakas nito ay nataman pa rin ang kanyang liig. Sa bilis ng atake ng kanilang kalaban ay wala silang magawa dito kundi matamaan sa ginawang atake nito. Makikita naman dito na si Won Yul na ang sunod na pantirya ng kalaban habang ang kasamahan ni Won Yul ay bumagsak na ang mga ito. Hinawakan naman dito ni Won Yul ang kanyang sandata sabay sabi na ang lakas raw ng kanilang kalaban kahit ito ay mag-isa na umatake sa kanila. Hinampas naman dito ng sandata ni Won Yul ang kanyang kalaban ngunit mabilis lamang itong nailagan. Naglunsad naman dito ng atake ang kanyang kalaban habang si Won Yul ay naghanda rin dito.
Dahil sa bilis nito ay nagulat dito si Won Yul sa paparating nito na atake sa kanyang mukha. Sumigaw naman dito ang ating bida na umiwas daw si Won Yul habang mabilis itong naghanda ng atake upang masagip niya ito. Makikita dito na ginamit ng ating bida ang kanyang malakas na perching fist technique. Natama naman dito ang kanyang kalaban ngunit nasangga naman ito gamit ang kanyang dalawang kamay subalit sa lakas nito ay tumilapon ito. Nagulat naman dito ang mga second-rate disciple, paano nga daw ito nagawa ng ating bida ang malakas na teknik na iyon. Nagsalita naman dito ang kanilang kalaban na napahanga raw siya dito dahil napahinto nito ang kanyang atake. Nakita naman dito ng ating bida na ang kanyang kalaban raw ay isang babae. Mabilis naman sumugod ang kanyang kalaban upang magsagawa ito ng kanyang atake sa ating bida. Sumigaw naman dito ang kanyang master na mag-ingat nga raw ang ating bida dahil daw ito ay Burning Fist of Dust technique ng Demon Sect. Makikita dito na naghanda ang ating bida sa paparating na malakas na atake sa kanyang kalaban. Hindi naman dito natinag ang ating bida at buo niya itong sinanggagamit ang kanyang mga kamay. Namilipit naman dito sa bigat ng atake ang ating bida ngunit natagumpayan niya itong nasangga. Nagsalita naman dito ang master ng ating bida na 20 taon na raw ang nakalipas sure daw siyang maraming alagad ng Mount Hua ang namatay dahil sa teknik na iyon. Dagdag niya dito na mag-ingat nga raw ang ating bida. Nagulat na naman dito ang mga second-rate disciples sa nasaksihan nilang atake sa kanilang kalaban. Umatake na naman ulit dito ang kalaban ng ating bida subalit nasangga ulit niya ito. Nag-counter-attack naman dito ang ating bida ngunit nakailag dito ang kanyang kalaban. Hindi naman nagpahuli ang kanyang kalaban at umatake ulit ito subalit nasangga parent sa ating bida. Nagtaka naman ulit dito ang second-rate disciple, paano raw ito naging malakas at makipagsabayan sa malakas na kalaban. Makikita dito na nasangga lahat ng ating bida ang mga atake ng kanyang kalaban. Napasabi naman dito sa sarili si Won Yul paano daw ang ating bida narating ang ganyang lakas baka raw ito nag-aral ng Bamboo Leaf Feast. Ang lahat daw ng disciple ng Mount Hua ay natuto ng Bamboo Leaf Feast subalit ito raw ay hindi sapat upang makipagsabayan sa lakas ng Demon Sect. Ang nakapagtaka nga raw ay lampa ang isa nitong binti kaya nga raw itinatakwil ito ng Mount Hua. Subalit ito raw ay may kakayahan ngayon na makipagsabayan at ilagan ang atake ng kalaban. Nakakapag-counter-attack rin daw ito kahit gumamit ng Burning Fist of Dust technique ang kanyang kalaban. Tinatago nga lang ba nito ang totoo nitong lakas sa kanila? Makikita naman dito na natama ng Soul Edo na atake ang ating bida habang napaungol ito sa sakit. Napaatras naman dito ang ating bida habang tinatawag ito ng kanyang kasamahan na tutulungan daw nila ito. Sumagot naman ang ating bida na manatili lang daw ang mga ito at huwag nang makialam pa sa kanilang laban. Ito raw ay kanyang utos bilang first-rate disciple ng Mount Hua. Naghanda naman ng atake ang ating bida habang sumigaw ito sa kanyang kasamahan na umalis ng araw ang mga ito. Sumagot naman dito ang kanyang master na hindi nga raw siya aalis kung hindi niya ito kasama. Sumagot naman dito ang ating bida na alam raw niyang hindi kaya ng kanyang master na iwanan siya. Susunod nga lang daw siya sa kanila kaya mauna lang daw ang mga ito. Makikita naman dito na ayaw sana ng kanyang master na iwanan ang ating bida ngunit pinilit ito ng second-rate disciple na makaalis upang maging ligtas ito. Bago sila umalis ay nagsalita dito ang master ng ating bida na ipapangako daw nito sa kanya na maging ligtas ito. Ngumiti naman dito ang ating bida na pangako nga raw. Wika naman ng kanyang master na sila ay aalis na ngunit huwag raw nito sirain ang pangako nito at manatiling ligtas. Nagsalita naman dito ang mga disciple na mag-ingat nga raw ang ating bida at sila ay aalis na. Nagsalita naman dito ang kanyang kalaban na disciple ba raw ito ng Mount Hua. Sumang-ayon naman dito ang ating bida. Nagtanong naman dito ang ating bida kung ito ba raw ay miyembro ng Magyu o Demon Sect. Wika naman dito ng kanyang kalaban na yan raw ang tawag sa kanila ng karamihan. Nagtanong naman ulit ang ating bida kung ano raw ang ginagawa nila rito.
Sagot naman ng kanyang kalaban ni ito raw ang Skylocked Hell kung saan ito ang kanilang base at mayroon din silang malaking kulungan kung saan kinukulong nila dito ang kanilang bihag at ang makakasalanang tao. Ito raw ang kanilang huling hideout at wala na silang lugar na makapagtaguan. Wika naman dito ng ating bida na sila ba raw ang may kapakanan sa pagpatay sa nasabing mga mangangalakal. Sumang-ayon naman dito ang kanyang kalaban. Nagtanong naman ulit ito kung ano nga raw pangalan ng ating bida. Wika naman ng ating bida na bakit raw. Sumagot naman dito ang kanyang kalaban na ang ating bida raw ang una niyang tao na patayin. Gusto niya daw itong maalala ang pangalan nito. Wika naman ng ating bida na Damho raw ang kanyang pangalan. Sagot naman dito ng kanyang kalaban na hindi raw niya ito malilimutan at ang pangalan daw niya ay Iyong. Ipapakita raw niya dito ang kanyang huling hakbang ng Burning Fist of Dust the following White Lotus. Makikita naman dito na hindi nagpatinag ang ating bida habang naghanda rin ito ng malakas na atake ang kanyang Perching Fist. Inisip dito ng ating bida na kailangan raw niyang gayahin ang battering ram na kayang tumagos ng pader sa kastilyo. Ginamit naman dito ng ating bida ang kanyang charging step at heavenly cultivation technique habang ang kanyang kalaban naman ay ginamit rin ang kanyang flowing white lotus technique. Makikita dito na sabay umatake ang dalawa gamit ang kanilang nagsilakasang mga atake upang malaman kung sino sa kanila ang mananaig sa kanilang laban. Sa kanilang salpukan ay makikita dito na natamaan ang ating bida at napasuka ito ng dugo at bumagsak sa lupa. Makikita naman dito ang kanyang kalaban na natamaan rin ng atake sa ating bida habang lumabas ang dugo nito malapit sa kanyang dibdib. Namilipit naman dito sa sakit ang kanyang kalaban habang napasabi na malala raw ang pinsala ng kanyang sugat habang napasuka ito ng dugo. Nahirapan naman dito tumayo ang ating bida habang iniinda nito ang sakit sa kanyang katawan. Napasabi naman sa sarili ang kanyang kalaban na kung malakas pa raw ng kaunti ang natanggap niyang atake ay tiyak siyang humiwalay na ang kanyang balikat sa kanyang katawan. Nagsalita naman dito ang ating bida sa sarili na wala raw siyang kinatatakutan sa kanyang buhay. Makikita naman dito ang ating bida na malala ang natamo nitong sugat sa katawan habang nagsumikap itong makatayo. Wika naman dito sa kanyang kalaban na sino nga raw ang taong ito. Gaano nga raw kalungkot kung patayin niya ito sa kanyang mga kamay. Nanghingi naman dito ng patawad ang kanyang kalaban habang lalapitan niya ito upang patayin. Wika naman ng ating bida dito na huwag raw siyang tretuhin ito na siya ay patay na habang makikita dito na malapit na itong makatayo. Tiningnan naman dito ng kalaban ang mga mata sa ating bida sabay sabi na buhay raw ang mga mata nito hindi raw siya kapanipaniwala na ang lakas ng kalooban nito. Dapat raw ay hindi na ito makagalaw sa kalagayan nito ngayon. Nagsalita naman ang kanyang kalaban na narinig na raw niya ang tunog at ito na raw ang simula. Makikita naman dito na may lubod na nakaikot sa katawan ng kanyang kalaban habang nagsasabi na aalis na raw sila. Nagsalita naman dito ang lalaki nitong kasama na nagsimula na raw at kailangan nilang magmadaling umalis. Nagtaka naman dito ang ating bida kung ano raw ang pinagsasabi nito. Makikita dito na may sumabog sa bundok at gumuguho ang lupa nito. Sumigaw naman dito si Chen Heo na may bomba nga raw mag-ingat raw ang lahat. Nagsalita naman dito ang kanilang kalaban na sama-sama raw silang mamatay at ililibing rito. Wala na raw silang lugar na matatakbuhan kaya mas mabuti na sabay silang mamatay. Makikita dito na ina-activate nila ang Divine Flame of Eternity upang pasabogan ang kanilang sarili. Makikita rito na malapit nang sumabog ang kanilang katawan. Nagsalita naman dito si Chen Heo na umalis raw sila agad ang mga ito raw ay nagpapakamatay upang sila ay madamay rito. Nagulat naman dito ang kanilang mga kasamahan magmadali na raw silang umalis baka sila ay matabonan sa pagguho ng lupa. Nagsalita naman dito si On Gyung na bilasan na rin daw nilang umalis. Makikita dito na nagsimula na ang pagguho ng lupa dahil sa pagsabog sa mga katawan ng kanilang kalaban. Sumigaw naman dito si Mokyang na tulungan nga raw nito ni On Gyung na iligtas ang mga disciple. Sumang-ayon naman dito si On Gyung.
Sa grupo naman ni Qianheo ay kanya-kanya na silang umalis upang maligtas nito ang kanilang sarili habang ang ating bida ay naiwan dahil wala na itong lakas upang makaalis dito. Naghingi naman ng sorry dito si Hasuyu sa ating bida, wala na raw siyang magagawa dito. Tiningnan naman dito ni Qianheo ang ating bida, alam daw niya ang kalagayan nito subalit wala na rin daw siyang magagawa pa rito. Tinawag naman dito ni Ongyung ang ating bida, ililigtas daw nila ito. Hinawakan naman dito ni Mokyang ang balikat ni Ongyung na huli na raw ang lahat. Nagsalita naman dito si Ongyung na si Damho nga raw ay kabilang sa kanilang pamilya kaya kailangan nga raw nila itong iligtas. Sumagot naman dito si Mokyang na ang ating bida raw ay importante sa kanila subalit mayroon peren daw na mahahalaga kaysa dito. Wala raw ibang mahahalaga sa kanya kung hindi ang Mount Hua. Nagalit naman dito si Ongyung habang ito ay namamilit sa kanyang brother. Wika naman dito ni Mokyang na ito daw ay kanyang utos, umalis ng araw ito sa mabilis na kaya nito. Gusto man sa kalooban ni Ongyung na iligtas ang ating bida ngunit wala na siyang magagawa pa rito kundi sundin ang utos ng kanyang brother. Nanghingi naman dito ng patawad si Ongyung sa ating bida kaya nga daw pinagbawalan niya itong sumama sa kanila upang ligtas ito subalit nangyari na nga daw ang hindi maganda. Sana nga raw ay makaligtas pa ito. Makikita naman rito ang ating bida na nawalan na ng pag-asa habang ito ay nakaluhod sa lupa. Napasabi siya dito sa kanyang sarili na sa huling araw ay palagi siyang nag-iisa. Kahit kailan raw ay hindi siya tinuturing mahahalaga sa Mount Hua. Tinawag naman dito ng ating bida ang kanyang master, mag-ingat raw ito palagi. Makikita dito na gumuho na ang lupa at natabunan dito ang ating bida. Si Damho ay natabunan ng lupa at mga bato habang hindi nito alam kung ilang oras na ang nakakalipas. Subalit nang nagkaroon na siya ng malay ay una niya ditong naramdaman ang sakit ng kanyang katawan. Nadama niya dito sa kanyang katawan na parang maghiwalay ito lahat at hindi niya dito may pinta ang sakit nito. Subalit nagawa pero niyang mag-alaw ang katawan nito kahit ramdam niya dito ang sakit. Ngunit wala siyang nakikita rito kundi ang dilim. Wala siyang makita dito kahit sa kanyang harapan. Nagsalita naman siya dito na natabunan ba raw siya ng lupa at mga bato. Dagdag niya dito kung nasaan nga raw siya. Sa labas naman ay makikita dito ang gumuho na bundok. May nagsalita naman dito na kung ang lahat raw ay nahuli ng kaunti, tiyak siya dito na hindi ito makaahon at malibing ito sa lupa at mga bato. Makikita naman dito si Qianheo pala ang nagsalita. Dagdag niya dito na kumusta na raw ang iba nilang kasamahan. Nagsalita naman dito ang kanyang kasama na sila na lang raw ang nakaligtas sa Modang sect. Wika naman dito ni Qianheo ang mga bastardo daw na iyon ay nagawang mag-suicide at act sa kanilang sarili, hindi daw siya makapaniwala rito. Lumipat naman ang eksena sa Jongnam sect habang nagsalita dito si Hiam na pinili raw nitong mag-suicide at act upang sila ay madali rito. Sumagot naman ang kanyang kasama na buti na lang daw ay madali silang nakaalis doon kung hindi ay nalibing sana sila kasama ang gumuho na lupa at bato. Dagdag niya dito na buti na rin raw ay napigilan nila ang demon sect na bumalik ang kapangyarihan nito. Wika naman dito niyon habang nangingilati ito sa galit na tama raw ito. Kailangan raw nilang mapaslang ang natitirang demon sect na nakatakas sa kanilang laban. Lumipat naman ang eksena sa Mount Hua sect. Makikita dito ang master ng ating bida na nakaluhod habang naghinagpis ito sa nangyari sa kanyang disciple. Nanghingi naman dito ng patawad si Mokyang, gusto daw nila itong iligtas ngunit huli na raw ang lahat. Napapikit naman dito si Ongyung habang naawa ito sa sinapit ng ating bida. Nagsalita naman dito ang master ng ating bida kung bakit nga raw ito nangyari habang nakayuko ito at iniinda ang sakit sa pagkawalan ng kanyang disciple. Napaisip naman dito ang isang disciple na kung hindi nga raw sa ating bida ay patay na rin daw sila. Nagsalita naman sa sarili dito si Won Yul na kung hindi lang sana sila mahina hindi sana ito mangyari sa kanila. Napaiyak naman dito si Won Yul sabay bigkas sa pangalan ng ating bida. Hindi naman dito matanggap ni Hyun So ang nangyari sa kanyang disciple, wala raw dahilan upang ito ay madaling masawi. Ang kanyang disciple nga raw ay hindi madaling mamatay. Lumipat naman ang eksena sa ating bida,
Ilang oras na daw ang nakalipas na umalis ang mga ito. Nakakita naman dito ang ating bida ng umiilaw na bato, napasabi siya dito ang gem daw na ito ay walang katumbas na pira habang namangha siya dito na napakaganda raw nito, ito ba raw ay kino-cultivate ng tao. Sinubukan naman dito na tumayo ng ating bida sabay sabi na ito raw ang Skylock ang base ng Demon Sect. Habang siya ay nakatayo na tiningnan niya dito ang buong paligid habang napasabi na wala raw kahit kaunti na aninag mula sa labas. Nagpasalamat rin siya dito sa gem na nagbigay ilaw sa kanyang paningin. Ang paglabas raw dito ay hindi madali. Kailangan raw niya ng tubig at makakain upang makapag-survive siya sa lugar na ito. Naglakad naman dito ang ating bida upang maghanap kung ano ang meron sa hideout ng Demon Sect. Hindi raw niya dito inaasahan na malaki pala ang lugar kung saan siya ngayon. Patuloy lang sa paglakad ang ating bida hanggang may nakakita siya dito at hinawakan niya ito habang napatanong kung ito ba raw ay training hall. Pagkatapos niyang masilip ito ay patuloy siyang naglakad dito habang nakakita siya dito ng mga kahon. Pinuntahan niya ito at binuksan. Nakita niya dito na may mga maliliit na pills habang kumuha siya dito ng isa at inamoy niya ito. Napagtanto niya dito na ito raw ay cultivation pills, iniimbak raw ito upang mayroon silang pagkukunan tuwing may emergency. Napakaswerte daw niya at magagamit daw niya ito ng matagal. Naisip naman dito ang sinabi ng kanyang master na kailangan raw tibayan nito ang kanyang loob upang ang kalangitan ay gagawa ito ng daan para sa kanya. Lumipas ang mga araw at taon, patuloy lang ang ating bida upang mabuhay. Hindi niya alam kung ilang taon na siyang nakulong dito. Makikita naman dito ang gumagapang na ahas ngunit bigla niya itong sinuntok at binalatan upang ito ay kanyang makain. Napagtanto ng ating bida na 5 taon pa raw ang nakalipas dahil ang kanyang katawan raw ay huminto na sa paglaki. Hindi na rin alam nito kung ilang taon na siya, ang alam lang niya ay matanda na siya. Ang importante lang daw ay hindi siya mawalan ng pag-asa upang siya ay patuloy mabuhay kahit siya ay nakakulong dito.